Yan guys, nauna daw yung what if mauna yung visa bago ang offer letter or ang sign ng contract. So ito guys, no, baka kasi meron na kayong una na ipina-sign sa inyo, sa inyong mga agency na job offer or job contract nyo or something related doon sa work nyo. Ito yung work permit nyo. Hindi nyo lang siguro siya alam kasi sa email lang siya minsan ibinibigay. Hindi po kasi po pwede na walang offer sa inyo una bago kayo mag-visa. Kailangan kasi nila yung offer na yun para makakuha sila ng working permit dito sa Czech Republic. So, ganito ha, i-explain ko ng maayos. Una, ikaw applicant, mag-a-apply ka sa agency. Pag-apply mo kay agency, automatic po yun, ila-line up ka. Pag na-line up ka po ni agency, automatic po yun is titingnan ka ni employer mo kung okay ka ba sa kanila. Kapag okay ka sa kanila, papadalan ka po nila ng email. So, kung hindi man si agency dito sa Czech Republic, agency nyo dyan sa Pilipinas, papadalan kayo ng email na naka-indicate doon na etong si company na to is tatanggapin ka as ganito, production operator, ganito salary mo, okay ba sa'yo yung ganito, ganito yung pasok mo, okay ba sa'yo, yung accommodation mo, ganito, okay ba sa'yo. So, papipirmahan nila yun sa inyo kahit e-signature lang is pipirmahan nyo. Tapos, eto kasi, gagamitin nila to para sa working permit nyo dito. Sasabihin nila dito sa embassy sa Czech Republic na etong tao na to is pumapayag sa offer ko. Ngayon, hihingi ako sa inyo ng working permit ko sa Pilipinas na kukuha ko ng tao. Tapos, magbibigay sila ng working permit at yun ay gagamitin ng inyong mga agency ang working permit na yon as requirement sa pagpapavisa. Kaya impossible na mangyari na una ang visa bago kayo maoperan. So, una po talaga ang offer bago ang pagpapavisa kasi kailangan nila yung documents na yon. Baka kasi nung ako dati, nung time namin, sa email lang kami pinadalhan. O, ito yung company nyo ha, ito yung ganto, ito yung ganyan. Ito yung offer nila. Tapos, ano lang namin, e-signature lang. Hindi kami pumunta ng agency para doon. And then after no, nung nabisahan na kami, kailangan ulit namin pumirma ng bagong contract para ipasa naman ni agency namin sa POEA. Yun yung baka sinasabi mo na saka lang kayo nag-sign ng contract. Kasi may magsasign talaga kayo ng contract na hard copy. Merong soft copy yung una at merong hard copy sa pahuli kasi yun ay ipapasa po sa POEA ng inyong agency. So, magkaiba yun. Pero yung sasabihin mo sa akin na una muna, na binisahan ako, hindi ko nga alam kung saan ako nag-apply, tapos magkakaroon ako ng visa. Interviewin ako sa visa, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kasi, meron doon sa visa na ibibigay sa inyo na interviewin kasi kayo doon. O alam mo ba kung ano yung company mo? Eh, kung wala kang offer, ano sasabihin mo? O magkano ang salary mo dito? Kung wala kang offer, ano sasabihin mo sa visa interview mo? So, una po talaga na magkakaroon kayo ng offer doon sa inyong mga agency. So, ano nyo lang, parang, nang tawag doon, parang, ibak ano nyo lang sa isip nyo na baka meron kayong na-email sa inyo na offer nila na hindi nyo alam. Akala nyo lahat ng pinipirmahan dapat ay hard copy. Minsan, soft copy, nagpapadala din sila ng inyong job offer na yan. So, doon kasi naka-indicate kung ano yung company mo, naka-indicate um, kung magkano ang salary mo, naka-indicate kung ilang araw ka papasok dito, kung ano yung location ng iyong company. So, lahat po yun is naka-indicate bago ka pa man mag-visa. Kasi pag visa interview na, tatanungin kasi yan sa iyo. Kapag natapatan mo medyo mahigpit, alam mo ba kung magkano ang basic monthly salary mo? Tapos di mo alam kasi nga hindi mo alam na may job offer ka pala. So, yan, for awareness lang to guys, kaya ko to sinasabi is for awareness lang, na una po talaga ang job offer. Okay? Yung sign contract kasi, pwede kong sabihin na yung sign contract, ito yung after visa na para may maipasa sila sa POEA. Ito, ano na to, yung parang, yung sign contract na to is hard copy siya. And then, pagpasa nila sa POEA, hindi siya pwedeng mabago. So, ibig sabihin, kung ang offer sa inyo doon is 25,000 crowns ang inyong basic monthly salary, tapos ang pasok nyo is 37.5 hours per week, yun po yung dapat masunod. Kasi yun po yung pagbibasa ng labor natin, ng polo natin, dito sa Czech Republic if ever magkaroon kayo ng problem. Itong na-sign yung contract na hard copy. Hard copy po talaga yan kasi ipapasa po yan sa POEA. So, anyway, yun lang. Sana nasagot ko, no?
kahit medyo marami akong explanation, but at least mas maganda po na mas pulido yung masabi ko sa inyo na information.